Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Baba Vanga para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Bang Elia Panday Vagashtarova, o mas kilala sa tawag bilang si Baba Vanga. Siya ay isang Bulgarian na manghuhula at manggagamot, kung saan sinasabing nakikita nito ang mga mangyayari sa hinaharap. Ipinanganak siya noong October 11, 1911, at pumanaw sa edad na 84 years old noong August 11, 1996. Siya ay isang bulag, pero nakakakita ng hinaharap, at siya ay itinuturing na modernong Nostradamus dahil sa kanyang mga prediksyon na tila alam na alam ang mga pangyayaring magaganap. Kahit sa kanyang pagkawala, noong taong 1976 ay nanatiling sikat ang kanyang katauhan at mga prediksyon. Paano kaya niya ito nahulaan? At ano-ano ang mga hula ni Baba Vanga para sa taong 2025? Bisita mula sa ibang planeta. Ayon sa hula ni Baba Vanga, para sa taong 2025, ay ang pagdating ng mga extraterrestrial sa ating planeta, na nagmula sa ibang sibilisasyon. Base sa kanyang prediksyon, ang mga ito ay maaaring magpakita sa mga pinuno ng mundo, at mag-aalok di umano ng isang hindi inaasahang teknolohiya, na magbibigay ng bagong pag-asa, o panganib sa lahat. Ang hula niya na ito, ay nagdulot ng iba't ibang mga reaksyon, at marami ang naniniwala, na ang mga kasalukuyang pagdiskobre sa kalawakan, at ang mga balita tungkol sa UFO, ay posibleng nabibilang sa prediksyon niya na ito. Ano ang dala ng mga dayuhan sa ating mundo? Makakatulong kaya sila sa atin, o magdadala lamang sila ng panganib na hindi natin kaya pigilan? Ang simula ng Apocalypse. Ayon sa nakakabahalang prediksyon ni Baba Vanga, ay sinasabing mangyayari sa taong 2025 ang Apocalypse. Hindi man malinaw kung anong klaseng apocalypse ang kanyang tinutukoy, subalit ang kanyang hula na ito ay nagdala ng takot at pag-aalala sa marami. Maraming expert ang nagsasabi na ito di umano ay maaaring malaking pagbabago sa mundo, katulad ng mga sakuna, pagsubok sa ekonomiya, at mga trahedya o pangyayari na hindi pa natin lubos na maunawaan. Kung ang hula niya na ito ay totoo, ang taong 2025 ay maaaring magsimula ng isang masalimuot at mapanganib na panahon para sa buong mundo. Binibigay ng ibang mga taga-suporta na ang ideya ng apocalypse ay posibleng isang serye ng malalakas na bagyo, paglindol, pagsabog ng mga bulkan, at isang hindi inaasahang sakit o virus na magbabago sa takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. Conflict sa Europa. Ayon sa hula ni Baba Vanga, para sa taong 2025, ay magkakaroon di umano ng isang matinding hindi pagkakaunawaan sa kontinente ng Europa. Hindi malinaw ang eksaktong detalye ng hula niya na ito, ngunit sinasabing ang pagtindi ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Europa ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan na maghahatid ng malalaking pag-aalsa, at posibleng may kinalaman ito sa politika at ekonomiya. Ang mga kaguluhan ay maaaring bunga ng mga usaping pampolitika, mga hidwaan sa ekonomiya, at maging ang epekto ng krisis sa enerhiya. Bukod pa dyan, posibleng may kaugnayan din ang mga conflict na ito sa pagtaas ng pag-akyat sa kapangyarihan ng mga populist leader at mga grupo na naglalayong baguhin ang kasalukuyang sistema sa buong Europa. Mga hula at prediksyon na higit pa sa taong 2025. Habang patuloy na nakikilala ang mga hula ni Baba Vanga, ay marami ang interesado sa kanyang mga prediksyon na lagpas pa sa taong 2025. Kaya naman narito ang ilan sa kanyang mga hula para sa mas malayong hinaharap. Venus Exploration sa taong 2028. Ayon sa hula ni Baba Vanga, sa darating na taong 2028 ay magsisimula ang mas malalim na pag-aaral at pagtuklas ng mga expert sa planetang Venus. Naniniwala kasi ang mga siyentipiko na ang planetang ito ay hindi talaga angkop para gawing tahanan ng tao dahil sa matinding init ng atmosphere nito. Pero ayon sa kanyang hula, ang ating mundo ay makakadiskobre ng teknolohiyang makakatulong sa atin
upang makipagsapalaran sa planetang Venus. Ang theory ng ilang mga siyentipiko ay nagpapahiwatig na posible nga magkaroon ng ilang aspeto ng Venus na hindi pa natin lubos na nauunawaan sa ngayon. Pagkatunaw ng polar ice caps sa taong 2033, isa sa pinakakinatatakutan at nakakabahalang hula ni Baba Vanga ay ang unti-unting pagkatunaw ng mga polar ice caps sa taong 2033. Hindi na bago sa atin ang pagbabago-bago ng panahon, subalit ang tuluyang pagkatunaw ng mga yelo sa polar region ng Arctic at Antarctic ay magdudulot ng tuluyang pagtaas sa level ng tubig dagat na magpapabago sa topography ng ating mundo. Kasabay sa pagtaas ng tubig, ay malaki ang posibilidad na maraming mga syudad at bansa ang lulubog, at maraming tao ang maaapektuhan. Pag-usbong muli ng komunismo sa taong 2076, ayon sa hula ni Baba Vanga, ay muling magbabalik ang komunismong pamumuno at pamamahala sa maraming bahagi ng mundo sa taong 2076. Maraming mga expert ang nag-iisip kung ito nga ba ay posibleng mangyari, lalo na ang globalization at capitalism ay siyang namamayani sa kasalukuyang panahon. Ngunit may mga kumakalat sa social media at ang pagtaas ng mga kilos ng panlipunan ay posibleng magbalik ang ganitong ideolohiya at magbago ang lipunan sa ilalim ng isang bagong uri ng komunismong kalakaran. Mga prediksyon sa napakalayong hinaharap. Bagamat hindi na natin maaabot pa ang ganitong mga panahon, ngunit naisulat ni Baba Vanga ang mga prediksyon na maaaring maganap sa napakalayong hinaharap. Ang mga hula niya na ito ay tila kathang-isip lamang, subalit malaki di umano ang posibilidad na posibleng mangyari. Tagtuyot sa buong mundo sa taong 2170. Ayon sa hula ni Baba Vanga, sa darating na taong 2170, isang malawakang tagtuyot ang mangyayari sa mundo na magdudulot ng matinding kagutuman at kakulangan sa tubig. Ang hula na ito ay nagpapahiwatig ng matinding epekto ng climate change o pagbabago-bago ng panahon sa mga susunod na siglo, kung saan ang mga natural na yaman ay magiging mas limitado pa kaysa sa kasalukuyang panahon. Digmaan sa Mars sa taong 3005. Ayon sa prediksyon ni Baba Vanga, para naman sa taong 3005, ay magkakaroon ng malaking digmaan ang daigdig, laban sa isang sibilisasyon, na nagmula sa pulang planeta. Ang prediksyon niya na ito, ay maaaring interpretation ng mga hinaharap na teknolohiya, na posibleng magdulot ng mas matinding digmaan, lalo na at pinag-aaralan na ngayon, ang posibilidad ng colonization, sa planetang Mars. Paglikas ng mga tao sa daigdig, sa taong 3777. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang mga tao sa ating mundo, ay mapipilitang lumikas sa taong 3777 dahil hindi na ito magiging angkop, para maging tahanan ng tao, at iba pang living organisms. Ang prediksyon na ito, ay may kaugnayan sa kasalukuyang mga pag-aaral, sa pagkolonisa sa iba pang mga planeta, katulad ng pulang planeta, at mga buwan ng planet Jupiter. Pagtatapos ng mundo, sa taong 5070, ayon sa isinulat na prediksyon ni Baba Vanga, ang ating mundo ay matatapos sa taong 5070. Isang hula na nagdudulot ng matinding tanong at pag-iisip para sa mga tagasunod ng propeta. Maraming nag-iisip at nagtatanong kung ang prediksyon ba na ito ay isang literal na pagtatapos o isang pagbabagong lubos sa pisikal na kalagayan ng ating mundo. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Hindi man natin lubos na maunawaan pa ngayon ang mga prediksyon ni Baba Vanga, ngunit ang kanyang mga hula ay posibleng babala at paalala sa posibleng magandang kinabukasan o masamang kapalaran. Ang hula ay mananatiling hula, at nasa atin na lang kung paniniwalaan natin, lalo na kung ang hula ay galing lang din sa mga tao. Maaaring ito ay maging gabay lamang patungo sa hinaharap upang magkaroon ng posibleng pagbabago sa ating kapalaran. Ang mga hula ni Baba Vanga para sa taong 2025 ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig patungkol sa hinaharap. Bagamat ang mga pahayag ay cryptic at hindi malinaw, posibleng magbigay ito ng babala at pagiging handa.
Ikaw, ano ang masasabi mo patungkol sa mga hula at prediksyon na ito ni Baba Vanga? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos. Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Jay Costura para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Jay Costura ay isang sikat na Pinoy psychic sa Pilipinas, na di umano'y kayang makausap ang mga taong pumanaw na, at hindi lang basta isang ordinaryong manghuhula, ngunit kaya rin niya tumulong upang masolve ang mga kaso at mga krimen. Marami ng mga sikat na Pinoy na manghuhula ang nagpapahayag ng kanilang mga kakayahan at prediksyon para sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay nagbibigay ng mga paalala at babala para sa mga maaaring trahedya na mangyayari sa ating bansa. Isa na nga sa mga sikat na pangalan na kumakalat sa internet, ang pangalang Jay Costura, dahil sa angking kakayahan nito na makita ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Dahil sa angking kakayahan nito, ay maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ayon kay Jay Costura, ang kanyang mga hula at prediksyon ay mga gabay lamang at maaaring magbago base sa aksyon ng mga tao at sa mga sitwasyon. Kaya naman sa taong 2025 ay nagbigay siya ng mga nakakabahala at nakakatakot na hula patungkol sa mga posibleng mangyayari. Ano-ano kaya ang mga ito, at ano-ano ang paghahanda na dapat nating gawin mula sa mga hula ni Jay Costura para sa taong 2025? Volcanic eruptions. Ayon sa mga hula ni Jay Costura, para sa taong 2025 ay malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga matitindi at malalakas na pagsabog ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Sinabi niya na posibleng sabay-sabay o sunod-sunod ang pagputok ng mga bulkan na maaaring magdulot ng matitinding pinsala, katulad ng volcanic ash, pagbaha mula sa lahar, at pagbabago sa klima. Ang ganitong hula ay nakatatak na sa mga observation ng patuloy na pagbabago ng klima na posibleng magpalala ng aktibidad ng pagputok ng mga bulkan sa Pacific Ring of Fire, kung saan napapaloob dito ang maraming mga aktibong bulkan ng Pilipinas, katulad ng Mount Pinatubo, Taal Volcano, at Mayon Volcano. Bagamat ang mga hula at prediksyon ay gabay lamang sa atin, pero ipinapaalala niya na mas mabuti ang maging handa. Dapat di umano ay palaging alerto sa mga balita mula sa PHIVOLCS at iba pang ahensya, lalo na ang mga taong naninirahan na malapit sa mga aktibong bulkan. Pag-unlad ng teknolohiya at pagbagsak ng employment. Ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence, ay isa rin sa mga vision ni Jay Costura para sa taong 2025. Bagamat malaki ang maitutulong nito sa pagpapagaan at pagpapabilis ng mga gawain sa iba't ibang industriya, subalit magdudulot rin ito ng malaking kawalan sa maraming trabaho. Ayon sa kanyang prediksyon, ang ilang mga posisyon sa trabaho, katulad ng customer support agents, admin work at data entry, ay nanganganib na mapalitan ng mga makinarya at AI-driven systems. Kahit ang mga tradisyonal na kasanayan na dati ay mahalaga, ay maaaring mawalan ng halaga. Kaya naman kinakailangan ng mga employee na mag-focus sa mga pag-aaral patungkol sa mga bagong kakayahan na hindi madaling mapalitan ng teknolohiya o artificial intelligence. Ayon pa nga sa sinabi ni Jay Costura, na kailangan mag-evolve ng edukasyon kasabay ng pagbabago sa teknolohiya upang maiwasan ang malawakan na dislocation workforce. Ang paglaganap ng mga makabagong teknolohiya ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa trabaho, kundi pati na rin sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Subalit ganun pa man, sa kabila ng mga negatibong epekto, ay nagdadala rin ito ng mga bagong oportunidad para sa mga handang tumanggap ng pagbabago at matutong makipagsabayan. Problema sa pagkain at supply ng bigas. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ang problema sa pagkain at kakulangan sa supply ng bigas ay magiging seryosong problema sa taong 2025. Ang epekto ng mga sakuna at tagtuyot
ay magpapababa sa ani ng palay, na magiging resulta sa mas mataas na presyo, at mas kaunting pagkain, para sa mga tao. Maraming pamilya ang maaaring makaranas, ng matinding gutom, lalo yung nasa mga liblib na lugar, o yung mga taong naghihirap talaga, na hindi kayang bumili ng bigas, at iba pang pangunahin, na mga pagkain. Ang pagtatanim ng sarili, at pag-focus sa lokal na agrikultura, ang magiging pangunahing paraan, upang malampasan, ang krisis na ito. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, at hindi na ito bagong problema, sa Pilipinas. Pagliyab ng isang pabrika. Ayon sa hula ni Jay Costura, ay may isang di umanong pabrika, ang masusunog sa Pilipinas. Bagamat ito ay aksidente lamang, ngunit magdudulot daw ito, ng matinding pinsala. Sinabi pa niya, na maraming magaganap na sunog, ang mangyayari sa maraming bahagi ng Pilipinas, dahil daw sa sobrang init, ng panahon. Dagdag pa niya, na sa darating na taong 2025, ay magiging triple ang init ng panahon, dahil na rin ito, sa climate change. Water shortage, at kakapusan sa tubig. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, sa taong 2025, ay mararanasan ng Pilipinas, ang matinding krisis sa tubig. Ang halimbawa na nga lang dito, ay ang syudad ng Cebu, na nasa ilalim na, ng state of water crisis. Magpapatuloy ang matagalang tagtuyot, na magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig, hindi lamang sa pang-araw-araw na gamit, kundi pati na rin sa agrikultura, at industriya. Ang tumitinding init ng panahon, ay mas magpapalala pa sa sitwasyon, na magreresulta sa sunog, at kakulangan sa pagkain. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat isa ay kailangang magtipid ng tubig, at maghanap ng alternatibong paraan, upang mapanatili ang supply ng tubig, sa mga komunidad. Magkatotoo man ang hula na ito o hindi, ay dapat pa rin tayo magtipid ng tubig, at maging responsable, sa paggamit nito. Dapat magpatupad, ng mahigpit na water conservation practices, katulad ng pag-iipon ng tubig ulan, at suportahan ang mga proyekto, para sa rehabilitasyon ng mga watershed, at pagkukunan ng tubig. Bagong sakit na apektado, ang mga mata. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, sa taong 2025, ay may isang bagong uri ng sakit, ang maaaring lumaganap, kung saan di umano ay apektado, ang mga mata. Hindi ito katulad ng karaniwang sore eyes, na mabilis gumaling, kundi isang malalang kondisyon, na maaaring sanhi, ng bagong uri ng virus. Ang sakit daw na ito ay maaaring magdulot, ng malubhang problema sa paningin, kabilang ang permanenteng pagkabulag, kung hindi agad ito, magagamot. Ang sakit ay posibleng kumalat ng mabilis, lalo na sa masikip na lugar, o sa mga bansang may limited access, sa medical healthcare. Ang paalala niya sa publiko, ay ang pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa mga mataong lugar, at ang regular na pagpapa-check up sa mga doktor, lalo na sa pangkalusugan, upang maagapan, ang anumang sintomas. Kung magkatotoo man ang hula na ito, ay magiging isa itong malaking problema sa lipunan, at magkakaroon ng hamon sa medikal na sektor, upang harapin, ang posibleng virus na ito. Bukod pa dyan, ang sakit na ito ay maaaring magdulot, ng pagkakagambala sa ekonomiya at edukasyon, kung maraming tao, ang maaapektuhan nito. Mga natural na sakuna. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ay inaasahang magiging taon, ng sunod-sunod na mga natural na sakuna, ang taong 2025, mula sa mga malalakas na bagyo, lindol hanggang sa mga pagbaha, at pagputok ng mga bulkan, kung saan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad na ito, ay magdudulot ng kawalan ng tahanan, trabaho at kabuhayan, sa maraming Pilipino. Maraming mga lugar sa Pilipinas ang pinaghahanda, upang mabawasan ang malaking epekto, at pinsala ng mga sakuna, sa kanilang komunidad. Maraming mamamayan na naman, ang mawawalan ng mga tahanan, maging pangkabuhayan, pagbagsak ng mga infrastruktura, at iba pa. Kung magkatotoo man ang vision na ito, ay kailangan maghanda ng bawat pamilya ng mga emergency kit, na naglalaman ng mga pagkain, tubig, at first aid supplies. Siguraduhing ligtas at matibay ang mga gusali, laban sa lindol o pagbaha, at iba pang mga sakuna. Sundin ang mga babala at patnubay, mula sa ating gobyerno. Pag-angat ng isang babae, sa lokal na politika. Isa sa mga natatanging hula ni Jay Costura,
ay ang pagdating ng isang babaeng leader sa lokal na politika ng Pilipinas. Ayon sa kanyang prediksyon, ang pinuno na ito di umano ay inaasahang magdadala ng mga bagong pananaw at reforma na magpapabago sa takbo ng pamahalaan. Hindi man malinaw kung sino ang babaeng tinutukoy sa hula, ngunit sinabi niya na siya ay maaaring maging simbolo ng pag-angat ng kababaihan sa larangan ng politika. Pero ganun pa man, ay hindi maiiwasan ang mga isyu at kontrobersya sa prediksyon na ito. Ang kanyang pamumuno ay maaaring magdulot ng pagkakabahagi ng opinyon ng publiko. Sa kabila nito, ay inaasahan ni Jay Costura na ang babaeng ito ay magdadala ng liwanag at pag-asa para sa pagbabago at progreso, lalo na para sa mga sektor na matagal nang napapabayaan. Geopolitical tensions sa pagitan ng China at US. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay inaasahang magdudulot ng mas malalaking problema at suliranin sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon ng Asya, kabilang na ang Pilipinas. Nag-umpisa daw di umano ang banggaan ng dalawang superpower countries dahil sa isang eleksyon. Sa nasabing eleksyon na ito, ay magkakagulo at tataas ang tensyon dito ng dalawang bansa. Bukod pa dyan, ang di umano'y posibleng military conflict ay posibleng magsimula sa isyu ng teknolohiya o teritoryo, katulad ng South China Sea at West Philippine Sea. Ang tensyon na ito ay magdudulot ng takot at kawalang katiyakan, hindi lamang sa global market, kundi pati na rin sa mga bansang malapit sa epicenter ng tensyon. Ang posibleng paglala ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay magdudulot ng malaking epekto sa mundo, lalo sa ekonomiya, kaya naman dapat maging aktibo sa diplomatikong pag-uusap ang Pilipinas upang maiwasan ang pagkasangkot sa anumang gulo. Dapat palakasin ang sariling depensa at mag-invest sa lokal na production ng mga pangunahing pangangailangan at maging alerto sa mga pagbabago sa pandaigdigang relasyon. Pilipinong aktor sa Hollywood. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ay mayroong isang Pinoy na aktor ang makikilala sa industriya ng Hollywood. Ang tagumpay ng aktor na ito ay magiging inspirasyon sa maraming Pilipino at magdadala ng karangalan sa ating bansa. Nagmula daw di umano ito sa isang simple at payak na pamumuhay, pero sa husay ng aktor na ito ay sisikat daw di umano ito sa Hollywood. Ang tagumpay ng aktor na ito ay magiging liwanag na magbibigay inspirasyon at pag-asa sa lahat. Tumaas na temperatura at mas malalang climate change. Ayon sa hula ni Jay Costura, ang epekto ng climate change ay mas lalong magiging grabe sa taong 2025. Patuloy na tataas ang global temperature na magdadala ng mas matitindi na mga sakuna. Hindi na mahuhulaan ang takbo ng panahon, at ang mga sakuna ay mas magiging madalas at malawak ang pinsala. Magiging mahalaga ang mas maayos na paghahanda para sa mga darating na kalamidad, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng mga sakuna. Sa ating panahon ngayon, ay malaki na ang epekto ng climate change, at sinusubok na tayo ng maraming kalamidad, katulad ng matitinding bagyo, mga pagbaha, at mga biglaang paglindol. Mahirap kalaban ang kalikasan, kaya naman dapat tayo maging responsable at maghanda, sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong kahoy, at gawing sustainable ang mga komunidad, magtipid sa paggamit ng kuryente, at bawasan ang paggamit ng carbon dioxide emissions. Mga positibong balita at tagumpay ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga negatibong hula at prediksyon, ngunit mayroon ding positibong vision na nakikita si Jay Costura. Ayon sa kanya, ay mayroong mga matutuklasan na bagong artifacts na may malaking ambag sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Kahit hindi malinaw kung saan matatagpuan ang nasabing artifacts, ngunit inaasahang magbibigay ito ng bagong kaalaman patungkol sa ating nakaraan, at magpapalalim ng pagmamalaki sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit nga ba madalas sa mga hula at prediksyon ay mga negatibong bagay lamang. May mga nagsasabi din na ang mga hula at prediksyon ay pangtakot lamang. Pero ipinaliwanag naman ni Jay Costura na ang kanyang kakayahan ay hindi ipinipilit sa lahat. Sinasabing sila ay naging daan lamang upang magbigay ng mga paalala at babala
para sa mga posibilidad na mangyayari. Ayon kay Jay Costura, ay kailangan mas paigtingin pa natin ang ating pagdarasal at pananalig sa Diyos, dahil ito ang pinakamahalaga at epektibong paraan mula sa mga negatibong bagay sa ating mundo. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga hula ni Jay Costura? Posible nga kayang mangyari sa 2025 ang kanyang mga vision? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.